Hello everyone! Ako po ulit si Luz Biminda Castro. So ngayon po, ang i-discuss ko po sa inyo is yung 80% side po ng kitaan. So sa unang video ko po, make sure na napanood nyo po yung unang video ko na 20% po ng kitaan, which is yung services po. So ngayon, i-discuss ko po sa inyo yung 80% po ng kitaan. Kung sa 20% po ay kikita po tayo, dito po sa ating 80%, pwede po tayong yumaman. Optional po ito, pero ito po ay legit. So, pwede po natin gawin, pwedeng hindi. Pero ito po yung tinatawag po natin na working smart, not working hard. So, kung magnenegosyo po tayo, ano po bang gusto po natin? 20, 80, or 100%? Yes, 100% na po. But, we need to make sure na legal, moral, at ethical po yung gagawin po nating negosyo. So now, paano po ba yan? So ngayon po, si Unified Products and Services po, gumagamit po siya ng idea ng mga mayayamang tao. Konsepto or idea po ng mga mayayamang tao. Ito po yung tinatawag po natin na LOL. Familiar? Ito po yung laughing out loud. Ay, joke lang po yun. Ito po ay law of leverage or batas po ng pagpaparami. So, law of leverage means the ability to multiply your time, your effort, your activity, your money, and skills through other people. So, sa pamamagitan po yan ng ibang tao. So, sino-sino po ba yung gumagamit po ng leveraging? Usually po, mga franchising business. So, may idea po ba kayo or may kilala po ba kayo na franchising business? Kilala nyo po si Jollibee, si McDonald's. Yes, tama po. Mga franchising business po yan. So, di ba po yung may-ari po kay Jollibee ay mayaman, tama? So, ano po bang ginagawa po ni Jollibee? So, nakakain na po ba kayo ng Jollibee? Nakakain na po? Grabe. Ang lupit nyo po, kinakain nyo po si Jollibee. Pero by the way, pagkain po si Jollibee. Okay, so di ba po yung may-ari, mayaman po siya, tama? So, ano po bang ginagawa niya or strategy niya para mas lalo po siyang yumayaman? Okay, so si Jollibee po, nagpaparami po siya or pina-franchise po niya yung kanyang negosyo para po makarating po siya sa iba't ibang lugar. So, sa Luzon, Visayas, Mindanao, even international, meron pong Jollibee. So, pagmamay-ari po siya ni Tony Cacho. Okay, di ba si Tony Cacho, mayaman po siya. So, halimbawa po, kumain ka po sa Luzon. Halimbawa, dito sa amin, kasi dito sa amin yung Jollibee nasa Santiago City. So, halimbawa, kumain ka po doon sa Santiago City, sa branch po ni Jollibee. So, di ba, yung branch po ni Jollibee sa Santiago, kumikita po siya, tama? Yes, may kita po yan. At yung main branch po, meron din po bang income? Yes, meron din po. At si Tony Cacho, kumikita din po ba? Yes, meron din po siyang income. So, ang tawag po sa income na yan is passive income. So, sa mundong ibabaw, meron lang pong dalawang income. Ang active income at passive income. Ang active income po is no work, no pay. Ito po yung sa employment na kapag hindi ka pumasok, wala ka pong income. Sa traditional business, kapag hindi ka nagbukas, wala ka pong income. So, yun po yung active income po. So, yung passive income, ito po yung tipong wala ka na pong ginagawa, pero kumikita ka po. Okay, so, gagayahin lang po natin yan, yung ginagawa po ni Jollibee. So, dito po gagamit po tayo ng tinatawag po natin na K-system. Okay, so ikukwento mo po ito sa iyong mga kakilala, ka-friends sa Facebook, kamag-anak, kalapit, kalayo, kaaway. So, sa lahat po ng friend mo, ka-K-system mo, mga ka-friend mo sa Facebook, sa TikTok, sa Reels, sa Instagram. So, lahat po ng K po natin, wag lang po sa kabayo, kalabaw, kambing dahil hindi po yan sila nagsasalita. So, sa tao lang po. So, ngayon po, let's say, nag-avail po kayo ng system, itong ICA system na in-avail nyo po.
So, ang tawag po sa inyo is franchisee or franchisee na po kayo ni Unified. So, independent distributor na po kayo ni Unified. So, halimbawa po, ikaw po ito. So, dahil shinare mo po ito sa iyong mga ka-system, mga kakilala, mga kamag-anak, at pinost mo din po ito sa iyong Facebook, so meron pong dalawang klase ng tanong. Mga tao po na magtatanong po sa atin. Unang tanong is, kung may promo po ba tayo ng ticket or kung magkano po yung ticket po natin. At yung pangalawang tanong po is kung paano po tayo magkakaroon ng ganito kagandang negosyo. So, di ba, isi-share po natin yung ating negosyo or isi-share? Yes, isi-share po natin. So, once si friend A mo nagustuhan yung negosyo, ang gagawin mo po, i-refer mo po siya sa amin or isi-share mo po itong video ko. So, kami po yung magpapatalsik ng laway, kami magpapaliwanag. So, once na nagustuhan po niya yung negosyo or yung system at mag-a-avail po siya ng system, magkakaroon ka po dito ng finder's fee na 1,500 pesos. So, 1,500 pesos po yung income mo sa isang tao po na mag-a-avail po ng system po natin. So, si friend B mo, nagustuhan din po yung negosyo, napaliwanagan natin, and then nag-avail din po ng system, magkakaroon ka po ulit ng 1,500 pesos. At si friend B mo, friend C mo, ayan, nagustuhan din po yung negosyo, nag-avail ng system, so magkakaroon ka po ulit ng 1,500 pesos po. Si friend D mo, nag-avail din po ng system, magkakaroon ka po ulit 1,500 pesos po na finder's fee. So, unlimited finder's fee po tayo dito. Kahit ilan po yan, kahit 100 or 50, depende po yan sa'yo kung ilan po yung gusto mong sharean. Okay? So, unlimited finder's fee po tayo. Okay, so halimbawa, diba, meron kang 4 na friends na nag-avail po ng business times 1,500. Meron kang 6,000 pesos po na income sa 4 na tao po na nag-avail po ng negosyo po natin or ng system po natin. So, yung pangalawa po nating kitaan is, ito po yung tinatawag po natin na SMB. Or San Miguel Beer. Sa labas po yun. Yung SMB nakakalasing po siya. Pero dito po yung SMB po natin nakakalasing din po ng bulsa. Ito po yung sales match bonus po yung meaning po niyan. So hindi po San Miguel Beer. Okay, so di ba si friend A mo nasa left mo? So kailangan lang po natin dito magkaroon ng left sales group at saka right sales group. So, kapag na-detect po ng system po natin na nagkaroon ng isang tao sa left, isang tao sa right, magkakaroon ka po ng 1,000 pesos po na SMB or sales match bonus. So, si friend C mo at si friend D mo, meron po ulit isang tao sa left, isang tao sa right, meron ka po ulit 1,000 pesos po na finder's fee. Okay, so, di ba po yung mga ka-friend po natin, yung mga napasali po natin or napa-avail po natin ng ating system, mag-share din po sila at dadami po yan sila ng dadami. So, magpapadami din po sila kasi alam nila na kapag share po natin yung ating negosyo, kikita po sila ng finder's fee tsaka SMB. So, magpaparami po yan sila ng magpaparami. Okay, so, no perfect structure po tayo. So, hindi po tayo pyramiding dahil binary lang po tayo. Okay? So, kahit mas malaki dito sa left at mas konti sa right, okay lang po kasi no perfect structure po tayo. So, uulanin at uulanin po tayo ng 1,000 pesos po kapag may na-detect po yung ating system na isa sa left, isa sa right, isa sa left, isa sa right, 1,000 pesos po yan na papasok po sa ating system. Maganda po ba? Or maganda? Okay, so since
legal po tayo, nag-set po yung ating company ng safety net para po hindi po malugi si company. So, nag-set po siya ng 32 pairs per day. So, meron po tayong 32 pairs per day. So, i-multiply po natin yan sa 1,000 pesos. Meron po tayong 32,000 pesos per day. So, what if na-sustain po natin yan sa loob ng 30 years? Ay, 30 days. Okay. So, what if na-sustain po natin yan sa 30 days? Meron po tayong income na 960,000 pesos sa loob po ng isang buwan. Maganda po ba? Or sobrang ganda? Yes, sobrang ganda po yung ating kitaan. At agudyos pa po dyan, meron pa po tayong pangatlong kitaan. Ito po yung tinatawag po natin na high five bonus. So, yung high five bonus po natin, di ba po yung si friend A mo, si friend B mo, si friend A mo nag-avail ng system, meron kang 1.5. Si friend B mo nag-avail ng system, meron kang 1.5. Si friend C mo, meron ka ulit 1.5. Si friend D mo, meron ka ulit 1.5. At si friend D mo, halimbawa, nag-avail din po siya ng system, nagustuhan po yung negosyo, nag-avail po ng system, hindi na po 1,500 po yung income po natin na ibibigay ng company. So, binigyan niya po tayo ng high five bonus. Magkano po? 15,000 pesos po yung binigay po niya na bonus. So, sa 5 tao po na nag-avail po ng system po natin, magkano po yung income natin? So, di ba kanina, 4 na direct, 6,000. So, 2 SMB. Meron tayong 2,000. At yung ating pang-5 na nakaibigan na nag-avail ng system, yung ating high five, meron tayong 15,000 pesos. So, magkano po lahat yan? 23,000 pesos po. Di ba po ang ganda? 5 tao pa lang po yung napasali po natin or nag-avail po ng system natin. 23,000 pesos na po tumataginting na income po natin. At ang good news pa po dyan, hindi pa po yan natatapos. Meron pa po tayong pang-apat na kitaan. Ito po yung tinatawag po natin na residual income or early pension. So, di ba po meron tayong ticketing, remittance, insurance, at bills payment. So, dito sa ating ticketing, meron tayong domestic tsaka international. So, sa domestic po natin, kikita po tayo dito 10 pesos po na residual income or early pension. So, paano po ba yan? Si friend A mo, nag-book po ng ticket, halimbawa, nag-book po siya ng domestic ticket via AirAsia. Siya po yung kumikita ng 500 pesos na markup. Ikaw po na walang ginagawa, kikita po ng 10 pesos na residual income. So, what if, di ba, nagpaparami po yan sila ng nagpaparami. So, what if, yung buong grupo mo, nakapag-book po sa loob po ng isang buwan, ng 100 tickets. So, i-multiply po natin yan sa 10 pesos. Meron po tayong income na 1,000 pesos po na natutulog ka at walang ginagawa. Kumikita ka po ng 1,000 pesos po na residual income sa domestic. At sa international natin, kikita po tayo 25 pesos po na residual income. So, halimbawa po, si friend B mo, nag-book ng international tickets. Siya po yung kumikita ng 1,000 na markup. Tayo po na walang ginagawa, kumikita po ng 25 pesos po na residual income. At sa remittance po natin, kikita tayo dito 1 piso na residual income. So, kada book po, kada send and receive po ng pera ng ating mga ka-business partner sa Cebuana, Western Union, GCash at banking, kikita po tayo dito ng piso-piso po na residual
income. So, sa insurance naman, meron po tayong piso, 1 peso na residual income. So, kada transact po nila ng Malayan Insurance at FPG Insurance, so kumikita po tayo ng 1 peso na residual income. So, sa bills payment naman, meron po tayong 0.50 cents po na residual income. So, kada bayad po ng mga ka-business partners po natin ng mga bills po nila sa tubig, kuryente, PSA, mga pag-ibig, yan. So, pwede po nilang bayaran gamit po yung ating system. Okay? So, aakyatan po tayo ng 50 cents, 50 cents, 50 cents po na residual income. So, wag po nating maliitin ng 50 cents. Kasi, hindi po mabubuo ang 1,000 kung kulang po yan ng 50 cents. Tama? Ayan. So, ang halaga po niyan is, total po niyan is 37.50 cents. So, what if trinabaho mo po yan sa loob po ng 3 to 5 years at dumami po yan sila ng dumami? So, halimbawa, umabot na po yan sa 1,000 sa left at 1,000 sa right. Meron ka pong 2,000 total na ka-business partner under your organization. So, what if nagbubuk at nagtatransact po yan sila sabay-sabay, isang beses na lang sa isang buwan? So, i-multiply natin yan sa 2,000. Meron ka pong 75,000 pesos na early pension. Pension po ba? Or pension na pension? So, sa employment po, kapag empleyado po tayo, at nagbabayad po tayo ng SSS at the age of 60, okay? So, dun pa lang po tayo magpipension. Pero dito po sa ating business, age doesn't matter. So, wala po siya sa paedad-edad. As long as ginagawa po natin yung negosyo, so, 3 to 5 years from now, halimbawa, meron ka na pong 75,000 pesos na pension na kahit wala ka pong ginagawa. Okay? So, yon. Pang-lima po natin kitaan is tinatawag po natin na inheritance income. So, pwede po natin itong ipamana sa mahal po natin sa buhay, sa ating first degree po ng ating family. So, yun po yung maganda po sa negosyo po natin. So, diba sa unang video ko, sinabi ko yung 16,998 ay transferable po siya. Pwede po natin itong ipamana sa ating mga asawa, asawa pala, ilan ba yung asawa natin? Sa asawa, sa anak na lalaki or sa ating anak na babae. Ibibigay lang po natin yung ating username and password at kung yung account mo kumikita na ng 75,000 pesos na pension na wala ka pong ginagawa, yun din po yung kanilang kikitain. So, mapapasa kanila na po yung inyong account. So, ibigay lang po natin yung ating username and password. So, kung magkano na po yung kinikita mo, yun na din po yung ating kikitain. Okay? Yung na din po yung kanilang kikitain. So, yun po yung kagandahan po ng ating negosyo. Pero, sa employment, hindi mo po yan maipapamana. Kasi nga, kailangan pang mag-aral ng iyong anak para nakarating po sa pwesto mo. Halimbawa, ikaw doktor, hindi mo po yan maipapamana, di ba? Dahil kailangan pa niyang mag-aral. Okay, so doon na po nagtatapos yung aking presentation. Maganda po ba or sobrang ganda? So kung may katanungan pa po kayo or agam-agam, ayan, mag-comment lang po kayo dyan sa comment box at or i-add nyo po ako sa aking Facebook account, Luz Biminda Soriano Castro. I-message nyo po ako para po masagot ko po yung mga katanungan nyo po. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po sa panonood and God bless po!